Kabanata 11, Protesta ng mga Prinsipe. Isa sa pinakamarangal na patuto na binigkas para sa reformasyon ay ang protesta na inihandog ng mga Kristiyanong prinsipe ng Alemanya sa Diet of Spears noong 1529. Ang katapangan, pananampalataya, at katatagan ng mga lalaking iyon ng Diyos ay nagkamit para sa mga sumunod na panahon ng kalayaan ng pag-iisip at ng budi. Ang kanilang protesta ay nagbigay sa reformang simbahan ng pangalan ng Protestante. Ang mga simulain nito ay ang pinakabuod ng Protestantismo. Dumating ang isang madilim at nagbabantang araw para sa reformasyon. Sa kabila ng Edict of Worms na nagdedeklara kay Luther bilang isang bawal at nagbabawal sa pagtuturo o paniniwala ng kanyang mga doktrina, hanggang ngayon ay nanag ang pagpaparaya sa relihiyon sa imperyo. Pinipigilan ng probidensya ng Diyos ang mga puwersang sumasalungat sa katotohanan. Si Charles V ay desidido sa pagdurog sa reformasyon, ngunit madalas habang itinataas niya ang kanyang kamay upang hampasin ay napipilitan siyang iiwas ang suntok. Paulit-ulit ang kagyat na pagkawasak ng lahat na ng ahas na salungatin ang kanilang sarili sa Roma ay tila hindi maiiwasan, ngunit sa kritikal na sandali ang mga hukbo ng Turk ay lumitaw sa silangang hangganan, o ang hari ng France, o maging ang Papa mismo, na naninibugho sa pagtaas ng kadakilaan ng emperador, ay nakipagdigma sa kanya, at sa gayon, sa gitna ng alitan at kaguluhan ng mga bansa, ang reformasyon ay naiwang lumakas at lumawak. Sa wakas, gayunpaman, napigilan ng mga soberanya ng Papa ang kanilang mga alitan, upang sila ay makagawa ng karaniwang dahilan laban sa mga reformador. Ang Diet of Spears noong 1526 ay nagbigay sa bawat estado ng buong kalayaan sa mga usapin ng relihiyon hanggang sa pulong ng isang pangkalahatang konseho. Ngunit sa lalong madaling panahon ay ang mga panganib na pumasa na secure na ito konsesyon, ang emperador summoned isang pangalawang diet upang magpulong sa Spears sa 1529 para sa layunin ng pagdurog maling pananampalataya. Ang mga prinsipe ay dapat mahikayat, sa pamamagitan ng mapayapang paraan kung maaari, na pumanig laban sa reformasyon, ngunit kung nabigo ang mga ito, handa si Charles na gumamit ng espada. Tuwang-tuwa ang mga papa. Sila ay nagpakita sa Spears sa napakaraming bilang, at hayagang ipinakita ang kanilang pagkapuot sa mga reformador at sa lahat na pumapabor sa kanila. Sabi ni Melanchthon, tayo ang panunumbat at mga pagwawalis sa mundo, ngunit hahamakin ni Kristo ang kanyang mga dukha, at iingatan sila. Ang mga evangelical na prinsipe na dumalo sa diet ay ipinagbawal kahit na ipangaral ang ebanghelyo sa kanilang mga tirahan. Ngunit ang mga tao ng Spears ay nauuhaw sa salita ng Diyos, at, sa kabila ng pagbabawal, libo-libo ang dumagsa sa mga serbisyong ginanap sa kapilya ng elektor ng Saxony. Pinabilis nito ang krisis. Isang mensahe ng imperial ang nagpahayag sa Jetta na dahil ang resolusyon na nagbibigay ng kalayaan ng Budi ay nagbunga ng malalaking kaguluhan, hiniling ng emperador na ito ay ipawalang bisa. Ang di makatwirang pagkilos na ito ay nagpasigla sa galit at pagkaalarma ng mga Kristiyanong Ebangheliko. Sabi ng isa, si Kristo ay muling nahulog sa mga kamay ni Caiaphas at Pilato. Ang mga Romanista ay naging mas marahas. Isang panatiko na papista ang nagpahayag, ang mga Turko ay mas mabuti kaysa sa mga Lutheran, sapagkat ang mga Turko ay nagsasagawa ng mga araw ng pag-aayuno, at ang mga Lutheran ay lumalabag sa kanila. Kung kailangan nating pumili sa pagitan ng banal na kasulatan ng Diyos at ng mga lumang pagkakamali ng simbahan, dapat nating tanggihan ang una. Sabi ni Melanchthon, araw-araw, sa buong pagtitipon, binabato kami ni Faber ng bagong bato sa amin na mga ebanghelyo. Ang pagpaparaya sa relihiyon ay legal na naitatag, at ang mga evangelical na estado ay napagpasyahan na tutulan ang paglabag sa kanilang mga karapatan. Si Luther, na nasa ilalim pa rin ng pagbabawal na ipinataw ng Edict of Worms, ay hindi pinahintulutang dumalo sa Spears, ngunit ang kanyang lugar ay tinustusan ng kanyang mga katrabaho at ng mga prinsipe na itinaas ng Diyos upang ipagtanggol ang kanyang layunin sa kagipitan na ito. Ang marangal na Frederick ng Saxony, ang dating tagapagtanggol ni Luther, ay inalis ng kamatayan, ngunit si Duke John, na kanyang kapatid at kahalili, ay malugod na tinanggap ang reformasyon, at habang kaibigan ng kapayapaan, siya ay nagpakita ng malaking lakas at katapangan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga kapakanan ng pananampalataya. Hiniling ng mga pari na ang mga estadong tumanggap sa reformasyon ay tuwirang magpasakop sa jurisdiction ng Roma. Ang mga reformador, sa kabilang banda, ay nag-angkin ng kalayaan na dati nang ipinagkaloob.
Hindi sila maaaring pumayag na muling isailalim ng Roma sa kanyang kontrol ang mga estadong iyon na may labis na kagalakan na tumanggap ng salita ng Diyos. Bilang isang kompromiso sa wakas ay iminungkahi na kung saan ang reformasyon ay hindi pa naitatag, ang Edict of Worms ay dapat na mahigpit na ipatupad, at na, sa mga kung saan ang mga tao ay lumihis mula rito, at kung saan hindi sila makasusunod dito ng walang panganib ng pag-aalsa, hindi man lamang sila dapat magsagawa ng bagong reforma, hindi nila dapat hawakan ang anumang pinagtatalunang punto, hindi nila dapat tutulan ang pagdiriwang ng misa, hindi nila dapat pahintulutan ang sinumang Romano Katoliko na yamakap sa Lutheranismo. Ang panukalang ito ay pumasa sa Jetta, sa malaking kasiyahan ng mga paring papa at prelate. Kung ang kautusang ito ay ipatupad, ang reformasyon ay hindi maaaring palawigan, kung saan ito ay hindi pa nalalaman, ninaitatag sa matibay na pundasyon, kung saan ito ay umiiral na. Ang kalayaan sa pagsasalita ay ipagbabawal. Walang mga conversion ang papayagan. At sa mga pagbabawal at pagbabawal na ito ang mga kaibigan ng reformasyon ay kinakailangang agad na magpasakop. Ang pag-asa ng mundo ay tila malapit ng mapatay. Ang muling pagtatatag ng hierarchy ng Roma ay walang kamaliang ibabalik ang mga sinaunang pang-aabuso, at isang pagkakataon ay madaling matagpuan para sa pagkumpleto ng pagkawasak ng isang gawain na marahas na niyanig, ng panatisismo at hindi pagkakaunawaan. Habang ang Evangelical Party ay nagpupulong para sa konsultasyon, ang isa ay tumingin sa isa sa blanko ang pagkabalisa. Mula sa isa't isa ay ipinasa ang pagtatanong, ano ang dapat gawin? Nakataya ang malalaking isyo para sa mundo. Magpapasakop ba ang mga pinuno ng reformasyon, at tanggapin ang utos? Gaano kadaling ang mga reformador sa krisis na ito, na talagang napakalaking krisis, ay nakipagtalo sa kanilang sarili sa maling landas? Gaano karaming mga kapani-paniwalang pagkukunwari at patas na mga dahilan ang maaaring nahanap nila para sa pagsusungit? Ang mga prinsipe ng Lutheran ay ginagarantiyahan ang malayang paggamit ng kanilang relihiyon. Ang parehong pagpapala ay ipinaabot sa lahat ng kanilang mga nasasakupan na, bago ang pagpasa ng panukala, ay yamakap sa mga binagong pananaw. Hindi ba dapat ito ang magpapasaya sa kanila? Gaano karaming mga panganib ang maiiwasan ng pagsusungit? Sa kung anong hindi kilalang mga panganib at salungatan ang ilulunsad ng oposisyon. Sino ang nakakaalam kung anong mga pagkakataon ang maaaring idulot ng hinaharap? Yakapin natin ang kapayapaan, sakupin natin ang sanga ng olibo na inilalaan ng Roma, at isara ang mga sugat ng Alemanya. Sa pamamagitan ng mga pangangatwirang tulad nito ay maaaring nabigyang katwiran ng mga reformador ang kanilang pagpapatibay ng isang landas na tiyak na ilalabas sa lalong madaling panahon sa pagbagsak ng kanilang layunin. Masayang tiningnan nila ang simulain kung saan nakasalig ang kaayusan na ito, at kumilos sila ng may pananampalataya. Ano ang prinsipyong iyon? Karapatan ng Roma na pilitin ang budi at ipagbawal ang libreng pagtatanong. Ngunit hindi ba sila mismo at ang kanilang mga sakop na protestante ay nagtamasa ng kalayaan sa relihiyon? Oo, bilang isang pabor na espesyal na itinakda para sa pag-aayos, ngunit hindi bilang isang karapatan. Kung tungkol sa lahat ng nasa labas ng kaayusan na iyon, ang dakilang prinsipyo ng awtoridad ay ang mamuno, ang budi ay nasa labas ng hukuman, ang Roma ay hindi nagkakamali na hukom, at dapat sundin. Ang pagtanggap sa iminungkahing kaayusan ay isang virtual na pag-amin na ang kalayaan sa relihiyon ay dapat na nakakulong sa Reformang Saxony, at sa lahat ng iba pang bahagi ng sangkakristyanuhan, ang malayang pagsisiyasat at ang pananalig ng binagong pananampalataya ay mga krimen, at dapat dalawin kasama ng piitan at ng istaka. Maaari ba silang pumayag na i-localize ang kalayaan sa relihiyon, upang ipahayag nito na ang reformasyon ay nakagawa na ng huling pagbabago? Nasakop ang huling ektarya nito, at na kung saan man ang Roma ay namumuno sa oras na ito, doon ang kanyang paghahari ay dapat ipagpatuloy. Nakiusap kaya ang mga reformador na sila ay inosente sa dugo ng daan-daan at libo-libo na, sa pagsunod sa kaayusang ito, ay kailangang ibigay ang kanilang mga buhay sa mga lupaing makapo. Ito ay upang ipagkanulo, sa pinakamataas na oras na iyon, ang layunin ng Ebanghelyo at ang mga kalayaan ng sangkakristyanuhan. Sa halip ay kanilang, isakripisyo ang lahat, maging ang kanilang estado, ang kanilang mga korona, at ang kanilang buhay. Tanggihan natin ang kautusang ito, sabi ng mga prinsipe.
Sa usapin ng Budi ang karamihan ay walang kapangyarihan. Ipinahayag ng mga kinatawan, sa utos ng 1526 na tayo ay may utang na loob para sa kapayapaang tinatamasa ng imperyo, ang pag-aalis nito ay pupunuin ang Alemanya ng mga kaguluhan at pagkakabaha-bahagi. Ang Diet ay walang kakayahan na gumawa ng higit pa sa pagpapanatili ng kalayaan sa relihiyon hanggang sa magpulong ang konseho. Ang protektahan ng kalayaan ng Budi ay tungkulin ng Estado, at ito ang limitasyon ng awtoridad nito sa usapin ng relihiyon. Ang bawat sekular na pamahalaan na nagtatangkang kontrolin o ipatupad ang mga pagdiriwang ng relihiyon sa pamamagitan ng awtoridad ng sibil ay isinasakripisyo ang mismong prinsipyo kung saan ang evangelical na Kristiyano ay napakaranggal na nakibaka. Nagpasya ang mga papa na iwaksi ang tinatawag nilang mapangahas na pagmamatigas. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagsisikap na magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa mga taga-suporta ng reformasyon at takutin ang lahat ng hindi hayagang nagpahayag ng pabor dito. Ang mga kinatawan ng mga malayang lungsod ay sa wakas ay ipinatawag sa harap ng Jeta at hinihiling na ipahayag kung sila ay papayag sa mga tuntunin ng panukala. Nakiusap sila para sa pagkaantala, ngunit walang kabuluhan. Kapag dinala sa pagsubok, halos kalahati ng kanilang bilang ay pumanig sa mga reformador. Yaong mga tumangging isakripisyo ang kalayaan ng Budi at ang karapatan ng individual na paghatol ay alam na ang kanilang posisyon ay nagmarka sa kanila para sa hinaharap na pagpuna, pagkondena, at pag-uusig. Sabi ng isa sa mga delegado, kailangan nating tanggihan ang salita ng Diyos, o masunog. Nakita ni Haring Ferdinand, ang kinatawan ng emperador sa Jeta, na ang utos ay magdudulot ng malubhang pagkakabaha-bahagi maliban kung ang mga prinsipe ay mahikayat na tanggapin at suportahan ito. Kaya't sinubukan niya ang sining ng panghihikayat, alam na ang paggamit ng puwersa sa gayong mga tao ay magiging mas determinado lamang sila. Nakiusap siya sa mga prinsipe na tanggapin ang utos, na tinitiyak sa kanila na ang emperador ay labis na malulugod sa kanila. Ngunit kinilala ng tapat na mga lalaking ito ang awtoridad na higit sa makalupang mga tagapamahala, at mahinahong sumagot sila, susunod kami sa emperador sa lahat ng bagay na maaaring mag-ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at karangalan ng Diyos. Sa harapan ng Jeta, sa wakas ay ipinahayag ng hari sa elektor at sa kanyang mga kaibigan na ang kautusan ay, malapit nang ilabas sa anyo ng isang utos ng imperial, at na, ang kanilang natitira na lamang na landasin ay ang pagpapasakop sa karamihan. Pagkasabi nito, umalis siya sa kapulungan, na hindi nagbigay ng pagkakataon sa mga reformador para sa pag-uusap o pagsagot. Sa walang layunin ay nagpadala sila ng isang deputasyon na nakikiusap sa hari na bumalik. Sa kanilang mga remonstrances siya ay sumagot lamang, ito ay isang husay na usapin, pagsuko na lang ang natitira. Ang partido ng imperial ay kumbinsido na ang mga prinsipeng Kristiyano ay susunod sa banal na kasulatan bilang nakahihigit sa mga doktrina at pangangailangan ng tao, at alam nila na saan man tinanggap ang prinsipyong ito, ang kapapahan ay babagsak sa kalaunan. Ngunit, tulad ng libo-libo mula pa sa kanilang panahon, na tumitingin lamang sa mga bagay na nakikita, kanilang napuri ang kanilang sarili na ang layunin ng emperador at ng papa ay malakas, at ang layunin ng mga reformador ay mahina. Kung ang mga reformer ay umaasa lamang sa tulong ng tao, sila ay magiging walang kapangyarihan gaya ng inaakala ng mga papa. Ngunit kahit mahina sa bilang, at sa pagkakaiba ng Roma, mayroon silang lakas. Sila ay umapela, mula sa ulat ng Diet sa salita ng Diyos, at mula sa Emperador Charles K. Jesucristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil tumanggi si Ferdinand na isaalang-alang ang kanilang matapat na paniniwala, nagpasya ang mga prinsipe na huwag pakinggan ang kanyang pagliban, ngunit dalhin ang kanilang protesta sa harap ng pambansang konseho ng walang pagkaantala. Sa makatuwid, ang isang solemn na deklarasyon ay ginawa at iniharap sa Jeta, kami ay tumututol sa pamamagitan ng mga regalong ito, sa harap ng Diyos, ang aming nag-iisang tagapaglikha, tagapag-ingat, manunubos, at tagapagligtas, at balang araw ay magiging aming hukom, gayon din sa harap ng lahat ng tao at lahat ng nilalang, na kami, para sa amin at para sa aming mga tao, ay hindi sumasang-ayon o sumunod sa anumang paraan sa iminungkahing utos, sa anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos, sa kanyang banal na budi. Ano ba? Pinagtitibay namin ang kautusang ito. Iginiit namin na kapag tinawag ng makapangyarihang Diyos ang isang tao sa kanyang kaalaman,
gayunpaman ay hindi matatanggap ng taong ito ang kaalaman ng Diyos. Walang tiyak na doktrina ngunit tulad ng naaayon sa salita ng Diyos. Ipinagbabawal ng Panginoon ang pagtuturo ng anumang iba pang doktrina. Ang banal na kasulatan ay dapat na ipaliwanag ng iba at mas malinaw na mga teksto. Ang banal na aklat na ito ay, sa lahat ng bagay na kailangan para sa Kristiyano, madaling maunawaan, at kinakalkula upang ikalat ang kadiliman. Napagpasyahan namin, sa biyaya ng Diyos, na panatilihin ang dalisay at eksklusibong pangangaral ng kanyang tanging salita, tulad ng nilalaman ng mga aklat sa Biblia ng Luma at Bagong Tipan, nang hindi nagdaragdag ng anuman doon na maaaring salungat dito. Ang salitang ito ang tanging katotohanan, ito ang tiyak na tuntunin ng lahat ng doktrina at ng lahat ng buhay, at hinding-hindi tayo mabibigo o malinlang. Siya na nagtatayo sa pundasyong ito ay tatayo laban sa lahat ng kapangyarihan ng impyerno, habang ang lahat ng tao na walang kabuluhan na itinayo laban dito ay mahuhulog sa harap ng mukha ng Diyos. Dahil dito tinatanggihan namin ang pamatok na ipinataw sa amin. Kasabay nito ay inaasahan namin na ang kanyang imperial na kamahalan ay kumilos sa amin tulad ng isang Kristiyanong prinsipe na nagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat ng bagay, at ipinapahayag namin na handa kaming magbayad sa kanya, gayon din sa inyo, mga mabiyayang Panginoon, ang lahat ng pagmamahal at pagsunod na aming makatarungan at lehitimong tungkulin. Isang malalim na impresyon ang ginawa sa Diet. Ang karamihan ay napuno ng pagkamangha at pagkaalarma sa katapangan ng mga nagprotesta. Ang hinaharap ay lumitaw sa kanila na mabagyo at walang katiyakan. Ang alitan, at pagdanak ng dugo ay tila hindi maiiwasan. Ngunit ang mga reformador, na tiniyak ng katarungan ng kanilang layunin, at umaasa sa bisig ng makapangyarihan, ay puspos ng tapang at katatagan. Ang mga alituntuning nakapaloob sa bantog na protesta na ito, ay bumubuo sa pinakabuod ng Protestantismo. Ngayon ang protesta na ito ay sumasalungat sa dalawang pang-aabuso sa tao sa usapin ng pananampalataya. Ang una ay ang panghihimasok ng mahistrado sibil, at ang pangalawa ay ang arbitraryong awtoridad ng simbahan. Sa halip na mga pang-aabusong ito, itinatakda ng Protestantismo ang kapangyarihan ng budi sa itaas ng mahistrado, at ang awtoridad ng salita ng Diyos sa itaas ng nakikitang simbahan. Sa unang lugar, tinatanggihan nito ang kapangyarihang sibil sa mga banal na bagay, at sinasabi kasama ng mga propeta at apostol, dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao. Sa presensya ng korona ni Charles V, itinataas nito ang korona ni Hesukristo. Ngunit ito ay higit pa, inilalatag nito ang prinsipyo na ang lahat ng turo ng tao ay dapat na nasa ilalim ng mga orakulo ng Diyos. Bukod dito, pinagtibay ng mga nagprotesta ang kanilang karapatan na malayang ipahayag ang kanilang mga paniniwala sa katotohanan. Hindi lamang sila maniniwala at sumunod, ngunit magtuturo kung ano ang inilalahad ng salita ng Diyos, at tinanggihan nila ang karapatan ng pari o mahistrado na makialam. Ang Protest of Spears ay isang think-time na saksi laban sa hindi pagpaparaya sa relihiyon, at isang paggigiit ng karapatan ng lahat ng tao na sumamba sa Diyos ayon sa dikta ng kanilang sariling budi. Ang deklarasyon ay ginawa, ito ay isinulat sa alaala ng libo-libo at nakarehistro sa mga aklat ng langit, kung saan walang pagsisikap ng tao ang makapagbubura nito. Pinagtibay ng lahat ng Evangelical Germany ang protesta bilang pagpapahayag ng pananampalataya nito. Saan man nakita ng mga tao sa deklarasyong ito ang pangako ng bago at mas mabuting panahon. Sinabi ng isa sa mga prinsipe sa mga protestante ng Spires, naway ang makapangyarihan, na nagbigay sa iyo ng biyaya upang mangumpisal ng masigla, malaya, at walang takot, ay ingatan ka sa Kristiyanong katatagan hanggang sa araw ng kawalang hanggan. Kung ang reformasyon, pagkatapos na makamit ang isang antas ng tagumpay, ay pumayag na pansamantalang magkaroon ng pabor sa mundo, ito ay magiging hindi totoo sa Diyos at sa sarili nito, at sa gayon ay masisiguro ang sarili nitong pagkawasak. Ang karanasan ng mga maharlikang reformador na ito ay naglalaman ng isang aral para sa lahat ng susunod na panahon. Ang paraan ni Satanas sa paggawa laban sa Diyos at sa kanyang salita ay hindi nagbago, tutol pa rin siya sa mga banal na kasulatan na ginawang gabay ng buhay gaya noong ika-16 na siglo. Sa ating panahon ay may malawak na pag-alis mula sa kanilang mga doktrina at mga tuntunin, at kailangan ng pagbabalik sa dakilang prinsipyo ng protestante, ang Biblia, at ang Biblia lamang bilang panuntunan ng pananampalataya at tungkulin.
Si Satanas ay gumagawa pa rin sa lahat ng paraan na maaari niyang kontrolin upang sirain ang kalayaan sa relihiyon. Ang kapangyarihang Antikristo na tinanggihan ng mga nagprotesta ng Spears ay ngayon ay may panibagong sigla na naghahangad na muling itatag ang nawawalang supremasya nito. Ang parehong hindi natitinag na pagsunod sa salita ng Diyos na ipinakita sa krisis ng reformasyon ay ang tanging pag-asa ng reforma ngayon. May lumitaw na mga tanda ng panganib sa mga protestante, may mga tanda, din, na ang banal na kamay ay iniunat upang protektahan ang mga tapat. Sa mga oras na ito, nagmamadaling naglakbay si Melanchthon sa mga lansangan ng Spears patungo sa Rhine na kanyang kaibigan na si Simon Rhinius, na pinipilit siyang tumawid sa ilog. Ang huli ay namangha sa gayong pag-ulan. Isang matandang puno ng libingan at solemna, ngunit hindi ko kilala, sabi ni Melanchthon, ay nagpakita sa harap ko at nagsabi, sa isang minuto ay ipapadala ni Ferdinand ang mga opisyal ng hustisya upang arestuhin si Grynæus. Noong araw, si Grynæus ay naiskandalo sa isang sermon ni Faber, isang nangungunang doktor ng Papa, at sa pagtatapos, tumutol sa kanya para sa pagtatanggol sa ilang mga kasuklam-suklam na pagkakamali. Si Faber ay nagkunwari ng kanyang galit, ngunit kaagad pagkatapos na ayusin sa hari, kung saan siya ay nakakuha ng utos laban sa mapang-akit na propesor ng Heidelberg. Hindi nag-alinlangan si Melanchthon na iniligtas ng Diyos ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang mga banal na anghel upang paunang babalaan siya. Hindi gumagalaw sa pampang ng Rhine, naghintay siya hanggang sa mailigtas ng tubig ng batis na iyon si Grynæus mula sa kanyang mga manguusig. Sa wakas, ang sigaw ni Melanchthon, nang makita niya siya sa kabilang panig, sa wakas ay napunit siya mula sa malupit na mga panga ng mga nauuhaw sa inosenteng dugo. Pagbalik niya sa kanyang bahay, nabalitaan ni Melanchthon na hinalughog ito ng mga opisyal na naghahanap kay Grynæus mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang reformasyon ay dapat dalhin sa higit na katanyagan sa harap ng mga makapangyarihan sa lupa. Ang mga evangelical na prinsipe ay tinanggihan ng pagdinig ni Haring Ferdinand, ngunit sila ay bibigyan ng pagkakataong iharap ang kanilang layunin sa harapan ng emperador at ng mga nagtitipon na mga dignitaryo ng simbahan at estado. Upang patahimikin ang mga hindi pagkakaunawaan na gumugulo sa imperyo, si Charles V, sa taon kasunod ng Protest of Spires, ay nagsagawa ng isang jeta sa Augsburg, kung saan inihayag niya ang kanyang intensyon na mamuno ng personal. Doon ipinatawag ang mga pinunong protestante. Ang mga malalaking panganib ay nagbanta sa reformasyon, ngunit ang mga tagapagtaguyod nito ay nagtiwala pa rin sa kanilang layunin sa Diyos, at nangako sa kanilang sarili na maging matatag sa ebanghelyo. Ang elektor ng Saxony ay hinimok ng kanyang mga konsehal na huwag humarap sa jeta. Ang emperador, sabi nila, ay nangangailangan ng pagdalo ng mga prinsipe upang sila ay madala sa isang patibong. Hindi ba't ipagsapalaran ng lahat na pumunta at ikulong ang sarili sa loob ng mga pader ng isang lungsod na may malakas na kaaway? Ngunit ang iba ay marangal na nagpahayag, hayaan ang mga prinsipe na magkaroon lamang ng lakas ng loob, at ang layunin ng Diyos ay nailigtas. Ang Diyos ay tapat, hindi niya tayo pababayaan, sabi ni Luther. Ang elector set out, kasama ang kanyang retino, para sa Augsburg. Ang lahat ay alam ang mga panganib na nagbabanta sa kanya, at marami ang sumulong na may malungkot na mukha at nababagabag na puso. Ngunit si Luther, na sumama sa kanila hanggang sa Coburg, ay muling binuhay ang kanilang lumulubog na pananampalataya sa pamamagitan ng pag-awit ng himno, na isinulat sa paglalakbay na iyon, isang matibay na tore ang ating Diyos. Maraming nababalisa na kababalaghan ang naalis, maraming mabigat na puso ang gamaan. Sa tunog ng mga nakasisiglang pilit, ang binagong mga prinsipe ay nagpasya na magkaroon ng isang pahayag ng kanilang mga pananaw sa sistematikong anyo, na may katibayan mula sa kasulatan, upang iharap sa jeta, at ang gawain ng paghahanda nito ay ipinagkatiwala kay Luther, Melanchthon, at sa kanilang mga kasama. Ang kumpisal na ito ay tinanggap ng mga protestante bilang paglalahad ng kanilang pananampalataya, at sila ay nagtipon upang idikit ang kanilang mga pangalan sa mahalagang dokumento. Ito ay isang solemna at pagsubok na oras. Ang mga reformador ay nag-aalala na ang kanilang layunin ay hindi dapat malito sa mga katanungang pampulitika, nadama nila na ang reformasyon ay hindi dapat gumamit ng ibang impluensya kundi yaong nagmumula sa salita ng Diyos. Habang sumusulong ang mga prinsipeng Kristiyano upang lumagda sa kumpisal, nakialam si Melanchthon, na nagsasabi,
na sa mga teologo at mga ministro na imungkahi ang mga bagay na ito, ilaan natin para sa ibang mga bagay ang awtoridad ng mga makapangyarihan sa lupa. Huwag nawa ang Diyos, tugon ni John ng Saxony, na dapat mong ibukod ako. Desidido akong gawin ang tama, nang hindi inaabala ang aking sarili tungkol sa aking korona. Nais kong ipagtapat ang Panginoon. Ang aking electoral hat at ang aking ermine ay hindi gaanong mahalaga sa akin bilang ang krus ni Hesukristo. Pagkasabi nito, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang sabi ng isa pa sa mga prinsipe habang kinukuha niya ang panulat, kung kinakailangan ito ng karangalan ng aking Panginoong Hesukristo, handa akong iwanan ang aking mga ari-arian at buhay. Mas gugustuhin kong talikuran ang aking mga nasasakupan at ang aking mga estado, sa halip na huminto sa bansa ng mga tauhan ng aking ama na nasa kamay, patuloy niya, kaysa tumanggap ng anumang iba pang doktrina kaysa sa nilalaman ng kumpisal na ito. Ganyan ang pananampalataya at katapangan ng mga lalaking iyon ng Diyos. Dumating ang takdang panahon upang humarap sa emperador. Si Charles V, na nakaupo sa kanyang trono, na napapaligiran ng mga elektor at mga prinsipe, ay nagbigay ng mga tagapakinig sa mga protestanteng reformador. Binasa ang pagtatapat ng kanilang pananampalataya. Sa dakilang kapulungang iyon ay malinaw na inihayag ang mga katotohanan ng Ebanghelyo, at itinuro ang mga kamalian ng simbahan ng Papa. Mabuting binibigkas ang araw na iyon na, ang pinakadakilang araw ng Reformasyon, at isa sa pinakamaluwalhati sa kasaysayan ng Kristyanismo at ng sangkatauhan. Ngunit ilang taon na ang lumipas mula nang ang monghe ng Wittenberg ay tumayong mag-isa sa Worms sa harap ng pambansang konseho. Ngayon sa kanyang kahalili ay ang pinakamarangal at pinakamakapangyarihang mga prinsipe ng imperyo. Si Luther ay pinagbawalan na humarap sa Augsburg, ngunit siya ay naruroon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at panalangin. Ako ay labis na nagagalak, ang isinulat niya, na ako ay nabuhay hanggang sa oras na ito, kung saan si Kristo ay hayagang dinakila ng gayong tanyag na mga tagapagkumpisal, at sa napakaluwalhating pagtitipon. Sa gayon ay natupad ang sinasabi ng kasulatan, ako ay magsasalita tungkol sa iyong mga patuto, sa harap ng mga hari. Awit Kapitulo 119 versikulo 46. Sa mga araw ni Pablo ang ebanghelyo kung saan siya ikinulong ay dinala sa harap ng mga prinsipe at maharlika ng imperial na lungsod. Kaya't sa pagkakataong ito, ang ipinagbawal ng emperador na ipangaral mula sa pulpito ay ipinahayag mula sa palasyo, kung ano ang itinuturing ng marami na hindi karapat-dapat kahit para sa mga lingkod na pakinggan ay narinig ng may pagtataka ng mga Panginoon at Panginoon ng imperyo. Ang mga hari at dakilang tao ay ang pandinig, ang mga nakoronahan na prinsipe ay ang mga mangangaral, at ang sermon ay ang maharlikang katotohanan ng Diyos. Mula noong panahon ng mga apostol, ang sabi ng isang manunulat, hindi kailanman nagkaroon ng mas dakilang gawain o mas kahangahangang pagtatapat. Lahat ng sinabi ng mga Lutheran ay totoo, hindi natin ito maitatanggi, deklara ng isang obispo ng Papa. Maaari mo bang pabulaanan sa pamamagitan ng matibay na dahilan ang pagkumpisal na ginawa ng elektor at ng kanyang mga kaalyado? Tanong ng isa pa kay Dr. Eck, sa mga isinulat ng mga apostol at mga propeta, hindi. Ay ang tugon, ngunit kasama ng mga ama at ng mga konseho, oo. Naiintindihan ko, sagot ng nagtatanong. Ang mga Lutheran, ayon sa iyo, ay nasa banal na kasulatan, at kami ay nasa labas. Ang ilan sa mga prinsipe ng Alemanya ay napanalunan sa reformang pananampalataya. Ang emperador mismo ang nagpahayag na ang mga artikulo ng protestante ay katotohanan lamang. Ang kumpisal ay isinalin sa maraming wika at ipinakalat sa buong Europa, at tinanggap ito ng milyon-milyon sa mga sumunod na henerasyon bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Hindi nag-iisa ang tapat na mga lingkod ng Diyos. Habang ang mga pamunuan at kapangyarihan at masasamang espiritu sa matataas na lugar ay nakipagkaisalaban sa kanila, hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang mga tao. Kung nabuksan ang kanilang mga mata, makikita sana nila bilang tandang katibayan ng banal na presensya at tulong tulad ng ipinagkaloob sa isang propeta noong unang panahon. Nang ituro ng lingkod ni Eliseo ang kanyang Panginoon sa masasamang hukbong nakapalibot sa kanila at pinutol ang lahat ng pagkakataong makatakas, ang propeta ay nanalangin, Panginoon, isinasamo ko sa iyo, idilat mo ang kanyang mga mata, upang siya ay makakita. Ikalawang Hari Kapitulo 6 versikulo 17. At, narito,
ang bundok ay napuno ng mga karo at mga kabayong apoy, ang hukbo ng langit na pamwesto upang protektahan ang tao ng Diyos. Sa gayon ay binantayan ng mga anghel ang mga manggagawa sa layunin ng reformasyon. Ang isa sa mga prinsipyong pinakamatatag na pinananatili ni Luther ay na hindi dapat gumamit ng sekular na kapangyarihan sa pagsuporta sa reformasyon, at walang apela sa mga armas para sa pagtatanggol nito. Siya ay nagalak na ang ebanghelyo ay ipinagtapat ng mga prinsipe ng imperyo, ngunit nang iminungkahi nilang magkaisa sa isang depensibong liga, ipinahayag niya na ang doktrina ng ebanghelyo ay dapat ipagtanggol ng Diyos lamang. Kapag hindi gaanong nakikialam ang tao sa gawain, mas kapansin-pansin ang pakikialam ng Diyos para dito. Ang lahat ng iminungkahing pag-iingat sa politika, sa kanyang pananaw, ay nauugnay sa hindi karapat-dapat na takot at makasalanang kawalan ng tiwala. Nang ang makapangyarihang mga kalaban ay nagkakaisa upang ibagsak ang nabagong pananampalataya, at libu-libong mga tibak ang waring lalabas na laban dito, isinulat ni Luther, inilalabas ni Satanas ang kanyang puot, ang mga di makadiyos na pontiff ay nagsasabwatan, at tayo ay nanganganib sa digmaan. Hikayatin ang mga tao na makipaglaban ng buong tapang sa harapan ng trono ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, upang ang ating mga kaaway, na natalo ng Espiritu ng Diyos, ay mapilitan sa kapayapaan. Ang aming pangunahing nais, ang aming pangunahing paggawa, ay panalangin, ipaalam sa mga tao na nalantad na sila ngayon sa talam ng tibak at sa galit ni Satanas, at hayaan silang manalangin. Muli, sa ibang pagkakataon, na tumutukoy sa liga na pinag-isipan ng mga reformang prinsipe, ipinahayag ni Luther na ang tanging sandata na gagamitin sa pakikibakang ito ay dapat na, ang tibak ng Espiritu. Sumulat siya sa Elector ng Saxony, hindi namin maaaring aprubahan ng aming budi ang iminungkahing alyansa. Mas gugustuhin nating mamatay ng 10 beses kaysa makita ang ating ebanghelyo na magdulot ng pagbuhos ng isang patak ng dugo. Ang bahagi natin ay ang maging tulad ng mga kordero ng patayan. Ang krus ni Kristo ay dapat pasanin. Hayaan ang iyong kamahalan ay walang takot. Mas marami tayong gagawin sa pamamagitan ng ating mga panalangin kaysa sa lahat ng ating mga kaaway sa pamamagitan ng kanilang mga pagyayabang. Huwag lamang hayaan na ang iyong mga kamay ay madungisan ng dugo ng iyong mga kapatid. Kung hilingin ng emperador na ibigay tayo sa kanyang mga tribunal, handa tayong humarap. Hindi mo maaaring ipagtanggol ang aming pananampalataya, ang bawat isa ay dapat maniwala sa kanyang sariling peligro at panganib. Mula sa lihim na lugar ng panalangin ay nagmula ang kapangyarihang yumanig sa mundo sa dakilang reformasyon. Doon, nang may banal na katahimikan, ang mga lingkod ng Panginoon ay tumuntong sa bato ng kanyang mga pangako. Sa panahon ng pakikibaka sa Augsburg, si Luther ay, hindi lumipas ng isang araw nang hindi nag-ukol ng 3 oras man lang sa panalangin, at sila ay mga oras na pinili mula sa mga pinakakanais-nais na pag-aralan. Sa pagkapribado ng kanyang silid ay narinig niyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos sa mga salitang, puno ng pagsamba, takot, at pag-asa, tulad ng kapag ang isang tao ay nakikipag-usap sa isang kaibigan. Alam kong ikaw ang aming Ama at aming Diyos, sabi niya, at iyong pangangalatin ang mga manguusig sa iyong mga anak, sapagkat ikaw ay nanganganib sa amin. Ang lahat ng bagay na ito ay sa iyo, at ito ay sa pamamagitan lamang ng iyong pagpilit na inilagay namin ang aming mga kamay dito. Ipagtanggol mo kami, kung gayon, o Ama. Kay Melanchthon, na nadurog sa ilalim ng pasanin ng pagkabalisa at takot, isinulat niya, biyaya at kapayapaan kay Kristo, sinasabi ko, at hindi sa mundo. Amen. Kinamumuhian ko ng labis ang pagkamuhi sa mga matinding pag-aalala na kumukuha sa iyo. Kung ang dahilan ay hindi makatarungan, iwanan ito, kung ang dahilan ay makatarungan, bakit? Natin pasinungalingan ang mga pangako niya na nag-utos sa atin na matulog ng walang takot. Hindi magkukulang si Kristo sa gawain ng katarungan at katotohanan. Siya ay nabubuhay, siya ay naghahari, anong takot, kung gayon, ang maaari nating magkaroon. Nakinig nga ang Diyos sa mga daing ng kanyang mga lingkod. Binigyan niya ang mga prinsipe at mga ministro ng biyaya at lakas ng loob upang mapanatili ang katotohanan laban sa mga pinuno ng kadiliman ng mundong ito. Sabi ng Panginoon, narito, inilalagay ko sa sayon ang isang pangunahing batong panulok, hinirang, mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi malilito.
Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 6. Ang mga protestanteng reformador ay itinayo kay Kristo, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makapanaglaban sa kanila. Dito nagtatapos ang Kabanata 11. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.